Chapter 7. Hindi makapaniwala si Gerard sa mga narinig mula mismo sa bibig ni Rhea. Ibig sabihin, mula pa noong high school ito ay may pagtingin na pala ito sa kanyang guro. Parang gustong sabunutan ni Gerard ang kanyang buhok sa mga narinig. Hindi niya lubos akalain na may nararamdaman din pala ang babae sa kanya noon pa man. You mean, Rhea, dati ka pa ba may pagtingin sa akin? Bakit parang hindi ko naman nakikita yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Gerard kay Rhea. Ano po ang gusto niyo Sir Gerard, yung ako ang manunuyaw sayo? For your info lang po ha, hindi ko po ugali ang ganoon. Pagbibiro na sagot niya naman dito. Naku sweetie, kung alam ko lang na may pagtingin ka din sa akin dapat matagal na kitang niligawan. Kung sa bagay, bata ka pa kasi noon, baka makasuhan pa ako ng harassment kung niligawan kita. Nakangiting sagot nito. At saka isa pa, huwag mo na nga akong tawaging sir, dahil parang nararamdaman ko na tuloy na parang tumatanda ako dahil sa pagiging paggalang mo. Dagdag na pagbibiro na wika ni Gerard. Ngumiti lamang si Rhea at hindi na sumagot. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, si Gerard ay nag-drop off kay Rhea sa bahay niya at nag-kiss sa kanya sa pisngi. Ganyan palagi araw-araw, susunduan ni Gerard si Rhea mula sa kanyang trabaho at ihahatid sa tahanan nito. Isang araw habang nasa trabaho si Rhea, ay nagulat siya nang biglang pumunta si Gerard sa kanyang pinapasukan. Biglang kinabahan si Rhea na hindi niya moari. Dahil nagtataka siya nang bigla itong sumusugod sa kanyang pinapasukan. Nagulat na lamang si Rhea nang ipinatawag siya nito ng kanyang manager. Ang iniisip pa niya baka may pagkakamali sa kanyang inventory. Nagulat na lamang siya nang sabihin ng kanyang manager na nasa lobby si Gerard. Rhea, may nagpapatawag sa'yo nasa lobby siya. Anang manager? Sino daw po madam? Agad naman na tanong nito. Ang tinatawag niyang manager ay si Madam Jennifer ang dating ex-girlfriend ni Gerard. Pero matagal na talaga niyang tanggap ang katotohanan na hindi talaga sila para sa isa't isa. Kaya ipinagpabaya na lang niya ito kay Rhea. At naging close pa nga sila nito dahil sa nangyari. Nagkaroon na rin naman ng pamilya si Jennifer at masayang masaya ito. Pagkatapos nilang mag-usap ng kanyang manager kaagad na nagpaalam si Rhea at dali-daling sumakay ng elevator pababa. Pagdating niya sa lobby nakita ni si Gerard sa upuan na may hawak itong magazine at binabasa ito. Napailing na lang si Rhea. Agad siya na lumapit dito. Oh, Gerard ano ang ginagawa mo dito? Agad na tanong niya sa lalaki. Nagtataka naman si Rhea nang ngumiti ito sa kanya. Bakit sweetie bawal ba akong pumunta dito? Sagot niya dito habang may ngiti sa labi. Gusto ko lang sana na mamasyal tayo. Simpleng sagot ni Gerard. May tinatapos pa ako. Agad na tugon ni Rhea. Bukas pa naman hindi naman ngayon Sagot naman ni Gerard. Bakit ka napasugod dito ng alanganin sa pinapasukan ko? Tanong nito. Wala lang, gusto ko lang nasunduin kita ng maaga. Tugon ni Gerard. Napapailing na lang si Rhea sa ginawa ni Gerard. Wala na siyang nagawa kundi nagpaalam na lang sa kanilang manager na mag-out na ito. Kinabukasan, si Gerard ay nag-pick up kay Rhea sa bahay nito at nag-drive sila patungo sa isang park. Pagdating nila doon, ay tuwang-tuwa naman si Rhea, nagstay sila ng ilang oras at nag-enjoy sa bawat isa. Habang naglalakad silang dalawa sa park, may biglang tumawag sa pangalan ni Rhea. Gulat naman na napalingon si Rhea at Gerard sa kanilang likuran. Rhea! Tanging tawag sa kanyang pangalan. Kaagad naman itong nabusisan ni Rhea. Anya, kumusta ka na? Long time no see. Sagot niya dito sa kanyang matalik na kaibigan. Gulat naman na napatitig si Anya kay Gerard. Ikaw po pala yan, Sir Gerard. Parang hindi ka pa rin tumatanda sir. Pagbibiro nito sa dati nilang guro. Ninitian naman ni Gerard ang dalawa at nakipagkamay ito. Nagsinyas ito kay Rhea na mag-usap muna silang dalawa na magkaibigan, at nagpaalam din ito na mag-uusap na lang din sila ng kasama niya na asawa nito. Rhea, bakit magkasama kayo ni Gerard? Huwag mong sabihin na naging kayo. Walang prenong tanong ni Anya. Tumanggaw-tango lamang si Rhea. Gulat na napatutim ni Anya ang kanyang bibig dahil sa pagkabigla. Seryoso. Ang pinangarap mo dati ay nagkatotoo. Di ba, dati ka pa hangang-hanga dyan. Tanging sagot na lamang ng kanyang kaibigan. Yes Anya, pasensya ka na at hindi ko nasabi sa'yo kaagad ito.
At alam ko rin naman kasi na naging busy ka sa mga business mo sa ibang bansa. Paliwanag ni Rhea. Masaya ako Rhea sa mga desisyon mo, at least kayo talaga ang destiny para sa isa't isa. At akala ko rin kasi nakalimutan mo na ako dahil hindi ka na nagparamdam sa akin. Ni text or tawag wala man lang. Pagtatampo nito. Hindi never kitang kinalimutan friend. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagkayakapan ang magkaibigan. Sino bang makakalimot sa saya ng muling pagsasama ng magkaibigang matalik? Tulad ni Anya at Rhea. Nagkahiwalay-hiwalay man sila dahil sa buhay, ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling buo. Si Anya kasi ay lumipat ng ibang bansa kasama ang kanyang asawa upang doon magtayo ng business, habang si Rhea naman ay abala sa kanyang trabaho dito sa Pilipinas. Ngunit walang tatalo sa saya nang nalaman ni Rhea na babalik na sa Pilipinas si Anya. Yun nga lang nagkataon na nagkita sila sa park. Balak naman talaga ni Rhea na puntahan si Anya sa kanyang tahanan ngunit naging busy lang siya nitong nakaraang araw dahil sa kanyang trabaho. Nang magkita silang muli, parang kahapon lang ang huling beses nilang nagkasama. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga nangyari sa kanilang buhay, nagtawanan at iiyakan dahil sa tuwa. Para bang walang nagbago sa kanilang pagkakaibigan. Maya-maya pa ay lumapit na sila ni Gerard sa kanilang dalawa. Congrats po sa inyong dalawa sir at ng best friend ko, hindi ko po akalain na kayo pala ang magkatuluyan. Nakangiting wika ni Anya sa dalawa. Thank you Anya. Tanging sagot ni Gerard. So paano, pumunta muna tayo ng restaurant at kumain. Ay huwag na po sir, may pupuntahan pa kami ng asawa ko Sagot ni Anya. Tumango lamang si Gerard. Sa mga sandaling iyon, pagkatapos nilang mag-usap niyaya ni Gerard si Rhea sa kanilang tahanan upang ibalita sa pamilya nito na may bago na silang miyembro sa pamilya nila. Mas lalong masaya ang anak nitong si Patricia dahil ang gusto niyang babae na maging mommy niya ay si Rhea. Pagdating nila sa tahanan ni Gerard, agad na huminto ang sasakyan. At laking pagtataka ni Rhea bakit huminto sila sa malaking mansion. Ito kasi ang unang pagkakataon na dinala siya sa tahanan nito. Dati na siyang sinasama ngunit palaging tumatanggi si Rhea. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang malaking gate at iniluwan nito ang isang matandang lalaki. Nakangiti ito habang papalapit sa kanila. Magandang hapon po sir, lilinisin ko po ba ngayon ang sasakyan? Agad na tanong nito sa kanyang amo. Marahil nagtataka nga ito dahil hindi naman ipinasok ang sasakyan sa loob. Dahil pag dumating ito galing trabaho agad naman itong ipinapapasok sa garahe. Maliban lang kung ipapalinis ito kaya iiwanan muna niya ito sa labas. Hindi po manong, baka po kasi gusto pa mamasyal ng ating bisita Pagbibiro nito. Agad naman namula ang pisngi ni Rhea. Sa sitwasyon kasi ni Rhea parang hindi pa siya sanay na naging sila na ni Gerard. Nahihiya pa talaga siya makipagbiroan. Habang nag-uusap ang dalawa tahimik lang si Rhea sa upuan. Maya-maya pa ay bumaba na si Gerard at pinagbukasan si Rhea sa kabilang pintuan ng sasakyan. Ito ba ang bahay mo? Wika nito habang naiilang. Oh, my goodness. Ito pala ang bahay mo sir, Gerard. Parang kasing laki na ito ng mall, Tuloy-tuloy nitong sabi habang may paghanga. Yes sweetie. Kaya simula ngayong araw na ito, huwag ka nang mahiya sa akin dahil mag-asawa na tayo. Nakangiting tugon ni Gerard habang nakaakbay ito. Anong sabi mo? Mag-asawa. Seryosong sagot nito. Bakit, dun din naman tayo pupunta Nakangiting sagot ni Gerard. Nagkibit balikat na lang si Rhea at iniba ang usapan. Gerard, sino yung matandang lalaki? Tanong nito. Siya si Manong, katiwala namin dito sa mansion at mag-asawa yan sila. Pagkababa nila ng sasakyan, agad naman itong inalalayan ni Gerard at inakay na sa loob ng bahay. Agad niyang hinanap ang isang babae na tinatawag niyang Manang Rosing. Maya-maya pa ay may lumapit na isang matandang babae at nakangiti ito sa kanilang dalawa. Magandang hapon po Sir Gerard, andito na po pala kayo. Wika nito habang may ngiti sa labi. Yes Manang Rosing, nasaan pala si Trish? Agad na tanong nito. Nasa kwarto po sir, kanina pa nga po kayo hinahanap nun. Hayaan niyo po sir at ipapatawag ko, sagot nito. Sa isip-isip ni Rhea, marahil hindi lang isa o dalawa ang kasambahay nila dito kasi sobrang laki naman ang bahay. Okay sige po manang, anyway siya po pala si Rhea asawa ko.
Rhea, siya si Manang Rosing katiwala namin dito. Kapag may kailangan ka huwag kang mahiya magtanong sa kanya. Seryoso nitong sabi. Tumanggo-tangulang si Rhea habang nagsasalita si Gerard sa kanilang harapan. Pati ang matandang babae parang may pagtataka ito dahil sa mga nangyari. Marahil ang dinala ni Gerard dati sa kanilang mansion ay si Jennifer. At simula nun hindi na naulit pa. Sa kabilang banda, isang ngiti naman ang iginanti ni Rhea sa matanda at nakipagkamay pa ito. Maya-maya nagulat silang tatlo nang may biglang sumigaw habang pababa ito ng hagdan. Bigla namang napasigaw si Manang Rosing. Magdahan-dahan ka sa pagbaba ng hagdan baka naman mahulog ka. Ngunit hindi pinansin ni Trisha ang matanda. Tita Rhea. Mabuhay ang ating bagong miyembro ng pamilya. Patakbo itong pumunta kay Rhea at kaagad itong yamakap. Tita, halika may pupuntahan tayo. Kaagad na inakay ni Trisha si Rhea, hindi man lang nito nilingon ang kanyang ama na nasa likuran. Nagpatianod naman si Rhea na sumunod sa bata. Samantalang si Gerard naman ay napapilang. Umalis na lang muna si Manang Rosing upang mag-asikaso sila ng hapunan. Samantalang si Gerard naman ay pumunta muna ito sa kanyang silid upang magbihis. Lola, tita. Masayang sabi nito sa dalawa. Napahinto ang kanilang pag-uusap mag-ina dahil sa sigaw ni Trisha. "Oh Trish, anong nangyari sa'yo bakit ka sumisigaw? At sino yung magandang kasama mo Aber?" Nakangiting tanong ng lola sa bata. Siya po si Tita Rhea, lola, ang bagong asawa ni Dad. Pagpapaliwanag nito. Gulat naman na napatitig ang matanda at ang tita nito kay Rhea. Samantalang kinabahan na si Rhea baka hindi siya matanggap ng pamilya ni Gerard. Kumusta ka? Ako ang mama ni Gerard at ito naman ang kanyang nakakatandang kapatid. Nakangiting wika nito habang may pagtataka pa sa mukha. Hello po ma'am, tita, kumusta po? Nahihiyang sagot nito sa dalawa. Marahil napansin ng dalawa na parang nahihiya si Rhea hinawakan ng matanda ang kamay nito. Huwag ka nang mahiya, sa amin, ituring muna na ito ang bago mong pamilya. Malumanay nitong sabi. Parang naguguluhan naman si Rhea sa mga nangyayari. Ninitian naman niya ang dalawa. Parang ang bilis naman nilang tumanggap ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Tanong nito sa kanyang isipan. At isa pa simula ngayon tawagin mo na akong mama ha. Nakangiting wika nito. Tumanggo-tango naman si Rhea. Pagkatapos ng kanilang mahabang pag-uusap, bumalik na sila sa sala upang balikan si Gerard.